Lagi tayong sinasabihan ng lipunan, magmalasakit ka. Bigyang halaga mo ang iniisip ng iba. Sundin mo ang kanilang mga inaasahan. Ngunit ang isang Pranses na pilosopong nagngangalang Michel de Montaigne na nabuhay noong ika-16 na siglo ay nagturo ng kabaligtaran. Para sa kanya, ang labis na pagkabahala sa opinyon ng iba ay isang tanikala na pumipigil sa ating kalayaan. At ang tunay na kapayapaan ay dumarating lamang kapag natutunan nating itigil ang walang katapusang pagnanais na pasayahin ang lahat. Si Montaigne ay hindi tulad ng ibang pilosopo na naghahanap ng sagot sa langit o sa malalayong misteryo. Ang kanyang mga essays ay nakatuon sa araw-araw na buhay, sa ating mga kahinaan, takot at pagkakamali. Para sa kanya, ang pinakamalaking kasinungalingan na pinapasan ng tao ay ang ideya na kailangan nating palaging mag-alala sa tingin ng lipunan. Kapag pinatali mo ang iyong sarili sa inaasahan ng iba, nawawala ang iyong sariling tinig. Ngunit kapag pinakawalan mo ang bigat na iyon, nagsisimula mong maramdaman ang kalayaan na mamuhay ayon sa iyong sariling ritmo. Sa kanyang panahon, si Montaigne ay isang politiko, hukom at intelektual. Inaasahan ng lahat na siya ay maging perpekto, palaging seryoso, palaging marangal, palaging malayo sa kahinaan. Ngunit pinili niyang magsulat ng mga sanaysay tungkol sa kanyang takot sa kamatayan, sa kanyang pagkakasakit, at sa kanyang mga personal na kabiguan. Sa halip na ikubli ang kanyang mga depekto, ginawa niya itong sandata. At dahil dito, minahal siya ng kasaysayan bilang isa sa pinakatapat at pinakamakataong pilosopo. Ngayon, paano natin ito maisa sa buhay? Sa panahon ng social media, lahat ay nagmamalasakit kung ilang likes ang makukuha nila, kung paano sila titingnan ng iba, kung paano sila ihahambing sa mas maganda, mas mayaman, mas sikat. Ngunit ang pilosopiya ni Montaigne ay isang paalala. Kapag tumigil ka sa paghabol sa ilusyon ng pagpapasikat, saka ka nagsisimulang makita ang tunay na halaga ng sarili mo. Kapag tumigil ka sa sobrang pagkabahala sa paghuhusga ng iba, saka ka nagkakaroon ng lakas na tahakin ang sarili mong daan. Ito ang aral ni Montaigne. Ang kalayaan ay hindi nakasalalay sa pagkakamit ng lahat ng bagay, kundi sa pagtigil ng labis na pagkabahala. Sapagkat sa sandaling tumigil ka sa sobrang pagmamalasakit sa iniisip ng iba, saka ka nagsisimulang mamuhay ng totoo, at doon, saka nagsisimulang gumanda ang lahat. Parte 1. Kapag tumigil ka sa pagmamalasakit, saka nagsisimulang maging tama ang lahat. Sa bawat yugto ng ating buhay, palaging inuukit sa ating isipan ng lipunan na ang pinakamahalagang gawin ay ang magmalasakit. Magmalasakit sa iniisip ng iba, magmalasakit sa kanilang mga komento, magmalasakit sa bawat maling tingin at bulong. Ngunit narito ang malaking tanong, hanggang saan ka dadalhin ng walang katapusang pagkabahala? Sa halip na magbigay ng direksyon, ito'y nagiging tanikala, isang bigat na pumipigil sa iyo na maranasan ang tunay na kalayaan. At dito, papasok ang revolusyonaryong tinig ni Michel de Montaigne, ang Pranses na pilosopo na tumigil sa pagtatago ng kanyang mga kahinaan at nagbigay ng bagong landas. Kapag tumigil ka sa sobrang pagmamalasakit, doon ka lang tunay na magsisimula. Si Montaigne ay hindi tulad ng mga pilosopo na naghahanap ng kahulugan sa mga bituin o nagtatalo tungkol sa likas ng Diyos. Siya ay tumingin sa salamin at nagsabing, "Narito ang totoo, ako'y mahina, ako'y natatakot, ako'y nagkakamali." Sa kanyang mga essays, isinulat niya ang kanyang mga iniisip sa paraang walang takip at walang hiya. Hindi niya itinago ang kanyang pagkakamali. Hindi niya ipininta ang sarili bilang banal, at dito lumabas ang kanyang pinakamalakas na aral. Ang tao ay nagiging tunay na malaya kapag tinanggap niya ang kanyang kahinaan at tumigil sa pagpapanggap para lamang sa tingin ng lipunan. Sa lipunang kanyang ginagalawan, Pransya, noong ika-16 na siglo, ang bawat tao, lalo na ang nasa kapangyarihan, ay kailangang magpanggap ng kasakdalan. Ngunit si Montaigne, isang politiko at hukom, ay piniling ipakita ang kabaligtaran. Sa halip na sundin ang pamantayan, nagbukas siya ng pintuan patungo sa kanyang personal na pagdududa, kanyang takot sa kamatayan at kanyang pangarap na simpleng kapayapaan. Ang kanyang mensahe, ang tunay na lakas, ay nakatago sa pagtigil ng pagkukunwari.
Isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang kanyang pag-urong mula sa politika. Habang inaasahan ng lahat na siya ay magpatuloy bilang tagapamagitan sa digmaan ng Katoliko at Protestante, pinili niyang magtago sa kanyang toring puno ng aklat. Doon niya isinulat ang kanyang mga sanaysay, hindi upang makuha ang papuri, kundi upang makilala ang kanyang sarili. Sa kanyang katahimikan, nahanap niya ang lakas. At sa kanyang pagtigil sa paghabol sa tingin ng lipunan, nahanap niya ang boses na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw. Ngayon, paano natin magagamit ang kanyang aral? Sa panahon ng social media, lahat ay preso ng opinyon ng iba. Kapag kaunti ang likes, iniisip mong hindi ka sapat. Kapag may negatibong komento, parang gumuho ang iyong mundo. Ngunit ang pilosopiya ni Montaigne ay paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakabase sa mga palakpak o puna, kundi sa sariling pagkilala sa sarili. Kapag tumigil ka sa labis na pagmamalasakit sa numero, sa komento, at sa paghuhusga, saka ka makakahinga ng maluwag. Pangalawa, sa personal na relasyon, ilang beses ka na bang nagsakripisyo ng iyong sariling kagustuhan para lamang mapaligaya ang iba, kahit wala ka nang natitira para sa sarili? Ang aral ni Montaigne, kapag tumigil ka sa pagtangkang pasayahin ang lahat, saka mo lang matututunang pasayahin ang iyong sarili. Ito ang unang hakbang sa pilosopiya ni Montaigne. Huwag mong gawing tanikala ang opinyon ng iba. Ang tao ay laging may masasabi, laging may huhusgahan, laging may ibabato laban sa iyo. Ngunit sa sandaling tumigil ka sa sobrang pagmamalasakit, doon ka lamang nagsisimulang maranasan ang kalayaan. At dito, nagtatapos ang unang bahagi. Sapagkat sa susunod na kabanata, mas malalalim pa tayo sa aral ni Montaigne tungkol sa kung paano ang pagtanggap sa sarili ay mas makapangyarihan kaysa sa pagsisikap na magpakabuti sa paningin ng mundo. Parte 2. Ang pagtanggap sa sarili. Ang tunay na simula ng kalayaan. Kapag naririnig natin ang salitang kalayaan, kadalasan iniisip natin ang politika, batas, o kalayaan sa pagsasalita. Ngunit kay Michel de Montaigne, ang pinakamalalim na uri ng kalayaan ay hindi nagsisimula sa labas kundi sa loob. Ito ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mo ang iyong sarili, ang iyong kahinaan, ang iyong takot, at ang iyong mga pagkakamali. Sapagkat paano ka magiging tunay na malaya kung ikaw mismo ang pinakaunang humuhusga at nagbibigkis sa sarili mo? Para kay Montaigne, ang pagtanggap sa sarili ang unang pinto patungo sa buhay na hindi kontrolado ng iba. Sa kanyang mga essays, si Montaigne ay nagkwento tungkol sa kanyang mga personal na takot. Ang kanyang pangamba sa kamatayan, ang kanyang madalas na pagkakasakit, at ang kanyang kakulangan bilang leader. Sa halip na itago ang lahat ng ito para mapanatili ang imahe ng lakas, isinulat niya ito ng lantad. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Ang pagiging tao ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat sa kung sino ka. Kung ang lipunan ay palaging maghahanap ng imahe ng kasakdalan, ikaw lamang ang makakapili kung tataliin mo ang sarili mo roon o kung hahayaan mong tanggapin ang iyong imperpeksyon. Kapag tinanggap mo ang sarili mo, natatanggal ang pinakamalaking tanikala, ang takot sa opinyon ng iba, sapagkat ang tunay na problema ay hindi naman talaga ang kanilang paghusga, kundi ang iyong paniniwala na tama ang kanilang panukat. Ang pagtanggap sa sarili ay parang kalasag. Pinoprotektahan ka nito laban sa mga bato ng lipunan. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang desisyon ni Montaigne na magretiro mula sa politika sa murang edad. Sa halip na ituloy ang ambisyon ng kanyang pamilya at ng lipunan na siya'y maging makapangyarihang pinuno, pinili niyang bumalik sa kanyang kastilyo at magbasa ng mga aklat. Doon, isinulat niya ang kanyang mga sanaysay, hindi upang makakuha ng kapangyarihan, kundi upang makilala ang kanyang sarili. Sa paningin ng marami, ito'y kabiguan. Ngunit sa paningin niya, ito ang tagumpay, ang kalayaan na mamuhay ng ayon sa kanyang sariling panukat. Ngayon, paano natin magagamit ang aral na ito? Una, sa personal na antas. Kapag palagi kang naghahabol ng validation sa social media, sa mga kaibigan o sa pamilya, nawawala ang sarili mong boses. Ngunit kung tatanggapin mo ang sarili mo, kahit hindi ka perpekto, kahit may kahinaan ka, matututo kang tumayo ng buo sa harap ng kahit anong opinyon.
Pangalawa, sa propesyonal na buhay. Ilang tao ang nauubos ang kanilang lakas sa pagkukunwari na sila'y laging eksperto, laging walang mali, laging may sagot sa lahat. Ngunit ang mas nakakaakit at mas kapanipaniwala ay ang leader o empleyadong marunong magsabi, "Hindi ko alam, pero handa akong matuto." Ang pagtanggap sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagbibigay ng tiwala sa iba. Pangatlo, sa relasyon. Ang taong hindi tanggap ang sarili ay laging nagiging alipin ng pag-apruba ng kapareha. Ngunit ang taong buo ang loob dahil tinanggap niya ang kanyang sarili ay nagiging mas matibay, mas kaakit-akit at mas mahirap abusuhin. Ang mensahe ni Montaigne ay malinaw. Ang pagtanggap sa sarili ay hindi katapusan, kundi simula. Ito ang pundasyon ng kalayaan, sapagkat sa oras na yakapin mo ang iyong mga depekto, wala nang sandata ang mundo laban sa iyo. Sapagkat paano ka pa sasalakayin ng iba kung tinanggap mo na ang lahat ng kanilang pintas? At sa susunod na bahagi, magpapatuloy tayo sa isa pang mahalagang aral. Ang takot sa kamatayan ay hadlang sa buhay. Dahil para kay Montaigne, hindi mo kailanman tunay na mararanasan ang kalayaan hanggat hindi mo hinaharap ang pinakamatinding takot ng tao. Parte 3. Ang takot sa kamatayan ay hadlang sa buhay. Walang takot na mas matindi at mas malalim sa tao kaysa sa takot sa kamatayan. Mula sa pinakamatandang panahon, gumawa ang lipunan ng mga relihiyon, alamat at ritual para lamang pag-aanin ang bigat ng ideyang ito, na darating ang araw na ang lahat ay matatapos. Ngunit kay Michel de Montaigne, ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang kamatayan mismo, kundi ang pagkabuhay sa ilalim ng anino nito. Ang taong natutong mamatay ay natutong mamuhay, ang kanyang paalala. Ang buhay ay nawawala ang lasa kapag lahat ng hakbang mo ay nakatali sa takot ng huling araw. Para kay Montaigne, ang kamatayan ay hindi dapat tingnan bilang kaaway, kundi bilang guro. Sa kanyang mga essays, paulit-ulit niyang tinalakay ang kanyang sariling pangamba. Isinulat niya kung paanong sa bawat sakit na kanyang naranasan, sa bawat panahong nagkasakit siya ng malubha, unti-unti niyang natutunan na ang takot ay walang saysay, sapagkat kahit anong gawin mo, mag-ingat ka man, maging banal ka man, o maging makapangyarihan ka man, darating pa rin ang kamatayan. Kaya't ang tanong ay hindi kung paano ito iiwasan, kundi kung paano mamumuhay sa kabila nito. Kung ang tao ay palaging nakatingin sa kamatayan, nagiging alipin siya ng kanyang pangamba. Natatakot siyang sumubok ng bago, natatakot siyang mabigo, natatakot siyang masaktan. Ngunit kung matututunan mong tanggapin na ang kamatayan ay bahagi ng natural na siklo, bigla mong mararamdaman ang kalayaan. Wala nang dahilan upang pigilan ang sarili. Sapagkat kung lahat ay pansamantala, bakit ka pa matatakot mabuhay ng totoo? Sa panahon ni Montaigne, laganap ang salot at digmaan. Araw-araw nakikita niya ang mga taong namamatay sa kanyang paligid. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Etienne de la Boétie, ay namatay sa murang edad. Ang sakit na ito ay nagturo sa kanya ng isang matinding aral. Walang kasiguraduhan ang buhay. Ngunit sa halip na malugmok, ginamit niya ito upang isulat ang kanyang mga sanaysay. Isang kayamanang umabot sa daan-daang taon. Isang makabagong halimbawa ay makikita rin sa buhay ni Steve Jobs. Nang malaman niyang may sakit siya sa pancreas, sinabi niya, "Ang kamatayan ay ang pinakamahusay na imbensyon ng buhay." Ito ay nagsisimula ng pagbabago. Nililinis nito ang luma upang bigyang daan ang bago. Ang kanyang kamalayan sa kamatayan ang nagbigay sa kanya ng tapang upang ipursigi ang kanyang mga ideya nang walang takot. Ngayon, paano natin maisasabuhay ito? Una, sa personal na antas. Ang takot sa kamatayan ay madalas nagpaparalisa sa atin. Natatakot tayong magpahayag ng ating totoong damdamin, natatakot tayong mag-ambisyon, natatakot tayong sumugal. Ngunit kung tatanggapin mong lahat ng ito ay may hangganan, magagawa mong kumilos ng buo. Pangalawa, sa trabaho o negosyo. Ilang tao ang natatakot magsimula ng bagong proyekto dahil baka mabigo. Ngunit kung maiintindihan mo na kahit ang pagkabigo ay pansamantala, hindi mo na ito ituturing na kamatayan ng iyong pagkatao. Ang tunay na kamatayan ay ang hindi pagsubok. Pangatlo, sa relasyon.
Ang takot na mawala ang isang tao ay madalas nagiging dahilan upang tayo'y kumapit ng mahigpit hanggang sa masakal ang relasyon. Ngunit kung matatanggap mong lahat ng bagay ay may katapusan, matututunan mong pahalagahan ang bawat sandali ng walang takot. Machiavelli ay nagturo kung paano manatili sa kapangyarihan, ngunit si Montaigne ay nagturo kung paano manatiling buhay sa gitna ng takot. Ang kamatayan ay hindi ang tunay na kaaway. Ang takot dito ang pumapatay sa tao bago pa man dumating ang huling araw. Kung nais mong maranasan ang tunay na kalayaan, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Darating ang kamatayan, ngunit habang wala pa ito, nasa iyo ang kapangyarihan upang mamuhay ng totoo, ng buo at ng walang takot. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa pang mahalagang aral ni Montaigne. Ang karunungan ay nasa simpleng pamumuhay. Parte 4, ang karunungan ay nasa simpleng pamumuhay. Sa isang lipunang patuloy na humihingi ng higit na kayamanan, higit na kapangyarihan, higit na kasikatan, dumating si Michel de Montaigne upang ipaalala ang isang matagal nang nakakalimutang katotohanan. Ang tunay na karunungan ay hindi nasa dami ng iyong ari-arian, kundi nasa pagiging payak ng iyong pamumuhay. Para sa kanya, ang pilosopiya ay hindi abstraktong larangan na tanging para sa mga eskolar. Ito'y isang sining ng pamumuhay. At sa kanyang pananaw, ang pinakamaalam na tao ay yaong marunong huminto, marunong magpahinga, at marunong mamuhay ng simple. Si Montaigne, matapos magsilbi bilang hukom at politiko, ay nagretiro sa kanyang kastilyo. Doon, sa isang silid na puno ng aklat, ginugol niya ang mga taon hindi upang mag-ipon ng yaman o kapangyarihan, kundi upang magnilay at magsulat. Para sa iba, ito ay tanda ng kawalan, ng ambisyon. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalaking tagumpay. Ang kakayahang mamuhay ayon sa sariling ritmo, malayo sa ingay ng lipunan. Ang simpleng pamumuhay ay hindi kahirapan. Ito ay malay taong pagpili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Ang simpleng pamumuhay ayon kay Montaigne ay hindi nangangahulugang pagtakas mula sa mundo. Ito ay kakayahang mamuhay sa mundo nang hindi alipin nito. Kapag hindi ka na nagtatakda ng halaga ng sarili mo batay sa dami ng iyong kayamanan o tagumpay, nagiging malaya ka upang tamasahin ang bawat araw. Ang pagkain ay hindi na tungkol sa karangyaan, kundi sa nutrisyon. Ang bahay ay hindi na tungkol sa laki, kundi sa init. At ang oras ay hindi na tungkol sa produktibidad, kundi sa presensya. Sa kanyang esay, isinulat ni Montaigne kung paano siya natutong tanggapin ang araw-araw na buhay bilang anyo ng pilosopiya. Ang simpleng pakikipag-usap sa mga kaibigan, ang paglalakad sa kanyang hardin, at ang pagbabasa ng mga aklat ay naging pinagmumulan ng karunungan. Sa halip na hanapin ang sagot sa malalaking teorya, nakita niya ito sa maliliit na karanasan. Isang makabagong halimbawa ay maaaring makita sa buhay ni Henry David Thoreau, ang Amerikanong manunulat na halos 3 siglo pagkatapos ni Montaigne ay nagretiro rin sa kagubatan ng Walden upang mamuhay ng simple. Ang kanyang eksperimento ay hindi tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagtuklas na ang kasaganaan ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng karanasan. Ngayon, paano natin ito maisa sa buhay? Una, sa gitna ng consumerism, ang lipunan ay nagtuturo na mas marami, mas maganda. Ngunit kung susundin natin si Montaigne, matututo tayong tumigil sa walang katapusang paghabol. Sa halip, piliin lamang ang talagang mahalaga. Bawasan ang kalat sa buhay, hindi lamang sa gamit kundi pati sa isip. Pangalawa, sa oras. Sa halip na punuin ang bawat araw ng walang katapusang gawain, maglaan ng sandali para sa katahimikan. Ang simpleng oras ng pagninilay, pagbabasa, o pakikipag-usap ng taus-puso ay mas mahalaga kaysa isang linggong habol ng walang saysay na tagumpay. Pangatlo, sa relasyon. Sa halip na hanapin ang dami ng koneksyon, piliin ang lalim ng iilan, sapagkat ang tunay na yaman ay hindi ang pagkakaroon ng maraming kakilala, kundi ang pagkakaroon ng ilang taong tunay na nakakakilala sa iyo. Ang aral ni Montaigne ay malinaw. Ang karunungan ay hindi nakatago sa mga bundok ng pilosopiya, kundi sa simpleng pamumuhay. Ang taong marunong mamuhay ng simple ay hindi alipin ng pagnanasa,
hindi biktima ng inggit at hindi natitinag ng paghusga ng lipunan. Sa kanyang katahimikan, natatagpuan niya ang pinakamalaking kayamanan, ang kapayapaan ng loob. At sa susunod na bahagi, tutuklasin natin ang isa sa pinakapraktikal na aral ni Montaigne. Ang pagdududa ay mas mabuting guro kaysa sa siguradong paniniwala. Parte 5. Ang pagdududa ay mas mabuting guro kaysa sa siguradong paniniwala. Itinuro sa atin ng lipunan na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaroon ng tiyak na sagot sa lahat ng tanong. Kapag may hindi ka alam, itinuturing itong kahinaan. Ngunit si Michel de Montaigne sa kanyang essays ay bumaliktad sa aral na ito. Para sa kanya, ang pinakamalaking katalinuhan ay hindi ang pagiging palaging tama, kundi ang kakayahang magduda. Que sais-je? Ano ba talaga ang alam ko? Ito ang kanyang paulit-ulit na tanong. At sa tanong na ito, ipinakita niya na ang pagdududa ay hindi hadlang, kundi gabay patungo sa mas malalim na pag-unawa. Sa mata ni Montaigne, ang mga taong sobra ang tiwala sa kanilang paniniwala ay kadalasang bulag. Ang sobrang katiyakan ay nagsasara ng isip, habang ang pagdududa ay nagbubukas ng mga pinto. Kapag nagdududa ka, napipilitan kang magtanong, makinig, at mag-isip ng mas malalim. Ang pagdududa ay nagiging kasangkapan ng kababaang loob, sapagkat tinatanggap mong hindi mo hawak ang lahat ng sagot. Mahalaga ring tandaan na para kay Montaigne, ang pagdududa ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng direksyon. Hindi ito kawalan ng paninindigan. Sa halip, ito ay kakayahang magpigil bago magdesisyon, kakayahang tanggapin ang posibilidad na mali ka, at kakayahang magbago kapag nakatagpo ng bagong katotohanan. Sa isang mundo kung saan ang tao ay palaging naghahanap ng kasiguraduhan, si Montaigne ang nagsabing, ang tunay na karunungan ay nasa pagtanggap ng kawalan ng katiyakan. Ang kanyang paninindigan sa pagdududa ay malinaw sa kanyang pamumuhay. Bilang hukom at politiko, inaasahan siyang magbigay ng tiyak na hatol. Ngunit madalas niyang ikumpisal na siya mismo ay naguguluhan at sa kanyang pagsusulat, lantaran niyang sinasabi na hindi siya sigurado sa kanyang mga sagot. Sa halip na magpanggap na eksperto sa lahat ng bagay, pinili niyang ipakita ang kanyang mga tanong. At ito mismo ang dahilan kung bakit tumagal ang kanyang impluensya, sapagkat ang kanyang mga tanong ay nananatiling sariwa kahit daan-daang taon na ang nakalipas. Makikita rin natin ito sa makabagong panahon. Isipin si Albert Einstein. Bagaman isa siya sa pinakamatalinong tao sa kasaysayan, kilala siyang palaging nagtatanong. Hindi siya nakontento sa tiyak na kaalaman ng Newtonian physics. Sa halip, nagduda siya, at sa kanyang pagdududa, natuklasan niya ang teorya ng relativity. Ang kanyang tagumpay ay hindi nanggaling sa katiyakan kundi sa tapang na magduda. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Una, sa edukasyon. Kapag nag-aaral ka, huwag mong tanggapin ang lahat ng impormasyon na parang bato. Magduda, magtanong, mag-usisa, sapagkat ang pag-aaral ay hindi tungkol sa pagkopya ng kasagutan, kundi sa paghahanap ng mas malalim na kahulugan. Pangalawa, sa trabaho. Ang empleyadong laging sigurado na tama siya ay madaling magkamali, ngunit ang empleyadong marunong magduda sa kanyang mga desisyon at humingi ng payo o feedback ay mas madalas nagtatagumpay. Ang pagdududa ay hindi kahinaan kundi kalasag laban sa arogansya. Pangatlo, sa personal na buhay. Kapag sobra ang tiwala mo sa iyong sariling paniniwala, madalas kang nagiging sarado sa iba. Ngunit kung marunong kang magduda, marunong kang makinig, mas lumalalim ang iyong relasyon at mas nagiging totoo ang iyong koneksyon sa iba. Ang mensahe ni Montaigne ay matalim at revolusyonaryo. Ang pagdududa ay hindi hadlang sa kaalaman, ito mismo ang pintuan nito. Ang taong nagdududa ay palaging bukas sa pagbabago, habang ang taong sobra ang tiwala sa sarili ay madalas biktima ng kanyang sariling pagkabulag. Kung nais mong maging tunay na malaya at matalino, huwag mong hanapin ang katiyakan sa lahat ng bagay. Sa halip, yakapin mo ang pagdududa bilang kasama mo sa bawat hakbang, sapagkat sa bawat tanong na walang sagot, doon nagsisimula ang tunay na paglalakbay tungo sa karunungan. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa pang aral ni Montaigne na malapit sa puso ng lahat. Ang tunay na kaibigan ay isang salamin ng iyong kaluluwa. Parte 6.
Ang tunay na kaibigan ay isang salamin ng iyong kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng aral ni Michel de Montaigne, mayroong isa na tumama sa pinakapersonal na bahagi ng kanyang buhay, ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Para sa kanya, hindi sapat ang simpleng kasamahan o kakilala. Ang tunay na kaibigan ay isang salamin ng iyong kaluluwa, isang taong hindi mo kailangang dayain, hindi mo kailangang pagtakpan, at hindi mo kailangang pasayahin sa pamamagitan ng huwad na imahe. At sa kanyang sariling karanasan, lalo na sa kanyang malalim na ugnayan kay Etienne de la Boétie, naging malinaw na ang tunay na pagkakaibigan ay isang bihirang hiyas na nagbibigay ng lakas sa isang taong laging dinudurog ng mundo. Para kay Montaigne, ang karamihan sa tinatawag nating kaibigan ay produkto ng convenience, mga taong nakapaligid dahil may pakinabang, may aliw o may layunin. Ngunit ang tunay na kaibigan, ayon sa kanya, ay lampas sa mga ito. Ang tunay na kaibigan ay yaong makakasama mo kahit wala kang maibigay. Siya ang taong nakakaunawa sa iyong kahinaan at sa halip na husgahan ka, tinatanggap ka. Sa piling niya, ang pagdududa mo sa mundo ay natutunaw sapagkat mayroon kang isang kasangga na kayang sumalamin ng iyong sarili nang walang panlilinlang. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay hindi kayang palitan ng dami ng mga kakilala o koneksyon. Maaari kang magkaroon ng 1,000 kaibigan sa social media, ngunit kung wala kang isang tunay na la Boétie sa buhay mo, ikaw ay nag-iisa pa rin. Para kay Montaigne, mas mahalaga ang isang tunay na kaibigan kaysa isang hukbo ng kasamahan. Ang kanyang pakikipagkaibigan kay Etienne de la Boétie ang naging pinakamalaking halimbawa nito. Sila ay nagtagpo bilang dalawang intelektual, ngunit mabilis na lumalim ang kanilang koneksyon. Ayon kay Montaigne, ang kanilang pagkakaibigan ay hindi bunga ng pagkakataon, ng pakinabang o ng pangangailangan. Ito ay isang misteryosong pagkakaugnay na hindi niya lubos maipaliwanag, kundi maramdaman lamang. Nang mamatay si la Boétie sa murang edad, si Montaigne ay nadurog. Ang sakit na ito ang nagtulak sa kanya na magsulat ng kanyang mga sanaysay. Ang kanyang essays ay maaaring tingnan bilang isang paraan ng pakikipag-usap sa kaibigan na nawala, isang pagtatangkang panatilihing buhay ang salamin ng kanyang kaluluwa. Dito natin nakikita kung paanong ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang nagbibigay ng aliw habang nabubuhay ang kaibigan, kundi nag-iiwan ng marka na bumubuo sa iyong buong pagkatao. Ngayon, paano natin maisasabuhay ang aral na ito? Una, sa personal na relasyon. Sa panahon ngayon, marami ang nauubos sa paghahangad ng dami ng koneksyon, dami ng likes, dami ng kakilala. Ngunit kung gagayahin natin si Montaigne, matututunan nating pahalagahan ang kalidad kaysa dami. Ang isang tunay na kaibigan na laging nariyan ay mas mahalaga kaysa 100 kakilala na naglalaho kapag may problema ka. Pangalawa, sa sarili. Ang tunay na pagkakaibigan ay nagsisimula sa kakayahan mong maging totoo sa iyong sarili. Kung hindi mo kayang tanggapin ang iyong sariling kahinaan, mahihirapan kang hayaan ng iba na makita ito. Ngunit kung buo ang loob mo, maaakit mo ang mga taong tunay na tatanggap sa iyo. Pangatlo, sa pagharap sa mundo. Kapag mayroon kang 1 o 2 tunay na kaibigan, hindi ka kailanman nag-iisa sa laban. Sila ang magpapaalala sa iyo ng iyong tunay na pagkatao. Kapag nakalimutan mo ito, sa gitna ng ingay ng lipunan. Ang aral ni Montaigne ay malinaw. Ang tunay na kaibigan ay isang salamin ng iyong kaluluwa. Hindi siya nakikita sa dami ng oras na magkasama kayo, kundi sa lalim ng inyong koneksyon. Siya ang taong hindi mo kailangang takasan sapagkat sa kanya nakikita mo ang sarili mo ng walang takip at tinatanggap ka niya ng buo. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang pilosopiya ni Montaigne tungkol sa buhay. Ang katahimikan at pag-iisa ay hindi kaaway, kundi kanlungan. Parte 7, ang katahimikan at pag-iisa ay hindi kaaway, kundi kanlungan. Sa isang mundong maingay at puno ng walang tigil na pangangailangan, trabaho, relasyon, ambisyon at opinyon ng iba, madalas tinuturing ang pag-iisa bilang sumpa. Kapag nag-iisa ka,
Sasabihin nilang malungkot ka, mahina o walang halaga. Ngunit para kay Michel de Montaigne, ang pag-iisa at katahimikan ay hindi kaaway. Sila ang pinakamatapat na kanlungan ng isang kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. Sa kanyang turin na puno ng aklat, malayo sa kaguluhan ng politika at digmaan, natutunan niyang ang tao ay mas malinaw na nakikilala ang sarili, hindi sa gitna ng ingay ng mundo, kundi sa katahimikan ng kanyang pag-iisa. Para kay Montaigne, ang pag-iisa ay hindi pagtakas mula sa lipunan, kundi pagbabalik sa sariling pagkatao. Sa kanyang essays, isinulat niya na ang pinakamalaking karamdaman ng tao ay ang hindi niya kayang makasama ang sarili. Kapag natatakot ka sa katahimikan, ibig sabihin, may mga bahagi ng iyong pagkatao na pilit mong tinatakasan. Ngunit kapag natutunan mong yakapin ang pag-iisa, nagiging pagkakataon ito upang linisin ang isip, ayusin ang damdamin at palakasin ang loob. Ang katahimikan, ayon kay Montaigne, ay parang salamin. Sa harap nito, walang ibang tinig kundi ang sarili mong konsensya. At bagaman nakakatakot ito para sa marami, ito ang tanging paraan upang makita mo ng malinaw ang iyong tunay na mukha. Sa katahimikan, natututo kang kilalanin ang iyong mga kahinaan at lakas, at mula rito, bumubuo ka ng pundasyong hindi kayang gibain ng opinyon ng iba. Isang halimbawa nito ay ang kanyang personal na desisyon na umatras mula sa buhay politika sa murang edad. Habang ang kanyang mga kasabayan ay abala sa paghahangad ng titulo at kapangyarihan, siya ay nagretiro sa kanyang kastilyo. Sa halip na hanapin ang ingay ng palasyo at korte, pinili niya ang tahimik na buhay ng isang manunulat. At sa katahimikan na iyon, isinilang ang kanyang mga essays. Mga akdang hanggang ngayon ay binabasa at pinagmumula ng karunungan. Sa makabagong panahon, isipin natin si Friedrich Nietzsche. Bagaman ibang-iba ang estilo niya kay Montaigne, siya rin ay nagretiro sa kabundukan ng Sils Maria sa Switzerland. Sa katahimikan ng kalikasan, nabuo ang ilan sa kanyang pinakamalalim na ideya. Sa parehong paraan, ipinakita ni Montaigne at ni Nietzsche na ang mga revolusyonaryong kaisipan ay hindi laging ipinapanganak sa gitna ng ingay, kundi sa tahimik na pakikipag-usap sa sarili. Ngayon, paano natin maisasabuhay ito? Una, sa araw-araw na buhay, maglaan ng oras para sa tahimik na pag-iisa, malayo sa social media, malayo sa opinyon ng iba. Kahit isang oras ng katahimikan, bawat araw ay maaaring maging mapagkukunan ng kaliwanagan. Pangalawa, sa trabaho. Sa halip na palaging abala sa pagpupulong at ingay ng opisina, matutong umatras sandali. Ang pinakamahuhusay na ideya ay madalas ipinapanganak sa oras ng pag-iisa, hindi sa gitna ng kaguluhan. Pangatlo, sa relasyon. Kung hindi mo kayang mag-isa, hindi mo rin tunay na kayang magmahal. Ang isang taong hindi marunong mahalin ang kanyang sariling katahimikan ay madalas naghahanap ng relasyon para punan ng kanyang takot, hindi para magbigay ng tunay na pagmamahal. Ang aral ni Montaigne ay malinaw. Ang katahimikan at pag-iisa ay hindi parusa kundi gantimpala. Sa katahimikan, naririnig mo ang sarili mong tinig. Sa pag-iisa, nakikita mo ang iyong kaluluwa. At sa pagtanggap nito, nagkakaroon ka ng lakas na hindi kailanman kayang ibigay ng ingay ng mundo. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa pang mahalagang aral ni Montaigne. Ang kaligayahan ay nasa pagyakap sa araw-araw na maliit na bagay. Parte 8. Ang kaligayahan ay nasa pagyakap sa araw-araw na maliit na bagay. Hinahabol ng tao ang malalaki at magagarang bagay, kayamanan, tagumpay, kasikatan. Iniisip ng marami na naroon ang tunay na kaligayahan. Sa sandaling makuha nila ang mga ito, saka lang sila magiging kontento. Ngunit kay Michel de Montaigne, ang pinakamalalim na anyo ng kasiyahan ay hindi matatagpuan sa mga engranding tagumpay. Sa halip, ito'y nasa mga simpleng bagay na madalas nating binabaliwala. Ang isang tasa ng alak na iniinom kasama ang kaibigan, ang paglalakad sa hardin, ang pagbabasa ng aklat sa ilalim ng liwanag ng araw, ito ang mga sandaling nagtataglay ng mas tunay at mas malalim na kaligayahan kaysa anumang tropeo o papuri ng lipunan. Para kay Montaigne, ang kaligayahan ay hindi isang malaking kaganapan,
kundi isang disiplina ng araw-araw. Kapag palaging nakatuon ang iyong isipan sa malayong layunin, isang promosyon, isang milyong salapi, isang matayog na reputasyon, nakakalimutan mong maranasan ang kasalukuyan. At sa ganitong pagkabulag, ang buhay ay dumadaan na parang anino. Ang kanyang essays ay paulit-ulit na nagpapaalala. Ang tunay na pilosopo ay hindi yaong kayang magbigay ng matataas na teorya, kundi yaong marunong magtamasa ng simpleng tinapay at alak. Sa ganitong pananaw, ang kaligayahan ay nagiging resulta ng atensyon. Kung saan mo inilalagay ang iyong mata, doon ka nagiging masaya. Kung palagi kang nakatingin sa kulang, palagi kang malungkot. Ngunit kung matututo kang pahalagahan ng maliit na bagay, palaging may dahilan upang ngumiti. Isang magandang halimbawa nito ay si Montaigne mismo. Bilang isang taong may mataas na posisyon sa politika, sanay siya sa ingranding pagtitipon at malalaking usapan. Ngunit sa kanyang mga sanaysay, isinalarawan niya ang kanyang pinakamasayang sandali bilang yaong ginugol niya sa kanyang hardin, nakikinig sa ibon o nagbabasa ng isang simpleng aklat ng klasiko. Ang kanyang pinakadakilang pilosopiya ay isinilang hindi sa palasyo, kundi sa mga araw na walang anumang espesyal na kaganapan. Sa makabagong panahon, makikita rin natin ito sa mga kilalang tao na sa kabila ng kanilang tagumpay, natutong bumalik sa simpleng pamumuhay. Si Marcus Aurelius, bagaman emperador ng Roma, ay palaging nagsusulat tungkol sa kaligayahan ng mga simpleng bagay. Isang malinis na hangin, isang oras ng pagtulog, isang pakikipag-usap ng tapat. Sa parehong linya, ang aral ni Montaigne ay umaalingaw-ngaw. Ang kayamanan ng puso ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa atensyon sa maliliit na bagay. Ngayon, paano natin maisasabuhay ito? Una, sa personal na antas. Sa halip na maghintay ng malaking tagumpay para maging masaya, hanapin ang saya sa araw-araw. Isang tasa ng kape sa umaga, isang tawanan kasama ang kaibigan, isang maikling paglalakad pagkatapos ng trabaho. Pangalawa, sa trabaho. Kung palagi mong iniisip ang malaking promosyon, baka makaligtaan mo ang kasiyahan ng pagtutulungan, ng maliit na tagumpay at ng proseso ng pagkatuto. Ang kaligayahan ay hindi lamang nasa resulta, kundi nasa paglalakbay. Pangatlo, sa relasyon. Hindi nasusukat ang pagmamahal sa mga ingranding regalo o malalaking sorpresa. Ang tunay na lakas ng ugnayan ay nasa maliit na kilos, isang paghawak ng kamay, isang tapat na pakikinig, isang simpleng ngiti. Ang aral ni Montaigne ay simple, ngunit napakalalim. Ang kaligayahan ay hindi dapat hanapin sa malayo, sapagkat nasa harap na natin ito. Ang problema ay hindi ang kakulangan ng dahilan upang maging masaya, kundi ang kakulangan ng atensyon upang makita ito. Kung nais mong maging malaya, simulan mo sa pagiging masaya sa maliit. Dahil kapag natutunan mong makita ang halaga ng bawat araw, hindi ka na magiging alipin ng ilusyon na kailangan mo muna ng ingranding bagay bago maging kontento. At sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang mas masakit ngunit napakalalim na aral ni Montaigne. Ang tao ay laging may hangganan at doon nagsisimula ang tunay na karunungan. Parte 9. Ang tao ay laging may hangganan at doon nagsisimula ang tunay na karunungan. Mula pa sa unang yugto ng kasaysayan, hinahangad ng tao ang pagiging walang hanggan, walang limitasyon sa lakas, sa yaman, sa kaalaman, sa buhay mismo. Ngunit kay Michel de Montaigne, ang pinakamalaking pagkakamali ng sangkatauhan ay ang paniniwalang maaari nitong lampasan ang sariling hangganan. Para sa kanya, ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa pagtakbo palayo sa limitasyon, kundi sa pagtanggap dito. Sapagkat sa sandaling tanggapin mong hindi ka perpekto, hindi ka walang hanggan, at hindi mo makokontrol ang lahat, saka ka lamang tunay na nagiging malaya. Isinulat ni Montaigne sa kanyang essays na ang tao ay isang nilalang ng kabalintunaan. Nais niyang maging Diyos, ngunit nananatiling tao. Gusto niyang hawakan ang hinaharap, ngunit nakatali siya sa kasalukuyan. Ang pagtanggap sa hangganan ay hindi kahinaan, kundi isang paalala na ang ating buhay ay may hugis. At sa loob ng hugis na iyon, naroon ang lahat ng kahulugan. Ang taong ayaw tanggapin ang kanyang limitasyon ay nagiging alipin ng ilusyon,
palaging naghahabol ng higit, ngunit hindi kailanman nasisiyahan. Ang pagkilala sa hangganan ay nagbubukas ng bagong uri ng kalayaan. Kung alam mong hindi ka magiging perpekto, hindi mo na kailangang itago ang iyong kahinaan. Kung alam mong hindi ka mabubuhay magpakailanman, matututunan mong pahalagahan ang bawat araw. At kung alam mong hindi mo makokontrol ang lahat, matututunan mong huminto sa walang saysay na pagkabalisa. Sa kanyang buhay, madalas nakaharap si Montaigne sa sakit at panganib. Siya mismo ay nagkasakit ng malubha ilang ulit at madalas niyang ipaliwanag na sa mga sandaling iyon, natutunan niyang yakapin ang kanyang kahinaan. Sa halip na magpanggap na malakas, isinulat niya ang kanyang takot at sakit, isang revolusyonaryong hakbang sa kanyang panahon. Sa kanyang katapatan, nakita niya ang kapangyarihan ng pagtanggap. Sa makabagong panahon, ang halimbawa ng mga atleta ay malinaw. Maraming manlalaro ang umabot sa rurok ng kanilang karera, ngunit kinailangang tanggapin na darating ang katapusan ng kanilang pisikal na lakas. Ang mga marunong tumanggap ng kanilang limitasyon ay nakakapagbukas ng bagong yugto ng buhay bilang coach, guro o inspirasyon ng iba. Ngunit ang mga pilit na lumalaban sa kanilang hangganan ay madalas nauuwi sa pagkawasak at kawalan ng dignidad. Ngayon, paano natin ito maisa sa buhay? Una, sa personal na antas. Kapag hindi mo tinanggap na may hangganan ka, mauubos ka sa paghabol sa ilusyon ng perpeksyon. Ngunit kung tatanggapin mong may kahinaan ka, matututunan mong maging mas mapagpakumbaba at mas mapagpatawad, hindi lamang sa iba, kundi sa iyong sarili. Pangalawa, sa trabaho o negosyo, ang leader na hindi kayang tanggapin ang kanyang limitasyon ay madalas nagpapakita ng arogansya at sa huli nabibigo. Ngunit ang leader na marunong umamin na may hindi siya alam at handang tumanggap ng tulong ay nagiging mas matibay at mas iginagalang. Pangatlo, sa relasyon. Kung iniisip mong kaya mong kontrolin ang lahat, emosyon ng kapareha, sitwasyon ng pamilya, takbo ng buhay, mauuwi ka sa pagkadismaya. Ngunit kung tatanggapin mong may mga bagay na lampas sa iyong kamay, magiging mas malaya ka upang mahalin at pahalagahan ang mayroon sa kasalukuyan. Ang aral ni Montaigne ay malinaw. Ang tao ay may hangganan, at sa hangganang iyon, nakatago ang tunay na karunungan. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko kundi kalayaan. Kapag tinanggap mo ang iyong kahinaan, nagiging mas buo ka. Kapag tinanggap mo ang iyong mortalidad, nagiging mas buhay ka. At kapag tinanggap mo na hindi mo hawak ang lahat, natututo kang yakapin ang mundo ng mas malaya. At sa susunod na bahagi, ang huling kabanata ng ating paglalakbay, tatalakayin natin ang pinakabuod ng lahat ng aral ni Montaigne. Kapag tumigil ka sa pagmamalasakit, doon nagsisimula ang tunay na buhay. Parte 10. Kapag tumigil ka sa pagmamalasakit, doon nagsisimula ang tunay na buhay. Narito tayo sa pinakadulo ng ating paglalakbay kasama si Michel de Montaigne. Sa loob ng 9 na bahagi, tinalakay natin ang kanyang mga aral tungkol sa pagtanggap sa sarili, pagharap sa kamatayan, halaga ng simpleng pamumuhay, kapangyarihan ng pagdududa, tunay na pagkakaibigan, katahimikan, maliliit na kaligayahan, at pagtanggap sa ating mga hangganan. At ngayon darating tayo sa pinakabuod. Ang tunay na buhay ay nagsisimula lamang kapag tumigil ka sa labis na pagmamalasakit. Ito ang revolusyonaryong paalala ni Montaigne, na ang tao ay nagiging alipin hindi dahil sa kanyang mga kaaway, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling pagkabalisa sa opinyon ng iba. Ang pagmamalasakit ay mahalaga, oo, dahil nagbibigay ito ng koneksyon at empatiya. Ngunit kapag sobra na, nagiging tanikala ito. Kung bawat desisyon mo ay nakabatay sa kung ano ang iisipin ng iba, hindi ka na namumuhay para sa sarili mo, kundi para sa kanilang paningin. Para kay Montaigne, ang pinakamahalagang uri ng kalayaan ay ang kalayaan mula sa labis na pag-aalala. Kapag tinanggap mong hindi mo kayang pasayahin ang lahat, saka ka lang magsisimulang mamuhay ayon sa iyong sariling pamantayan. Kapag tumigil ka sa pagkakulong sa kanilang paghuhusga, nawawala ang takot. Kapag tumigil ka sa paghahabol ng kanilang papuri, nawawala ang pagod. At kapag tumigil ka sa labis na pagkabahala, nakikita mo ang kasalukuyan sa tunay nitong anyo, hindi bilang larangan ng kompetisyon, kundi bilang pagkakataon
upang maranasan ang buhay ng buo. Ang buhay mismo ni Montaigne ang pinakamalaking halimbawa nito. Sa halip na manatili sa politika, kung saan palaging may mata at opinyon ng iba, nagretiro siya sa kanyang tore at piniling magsulat. Maraming tumingin sa kanya bilang duwag o walang ambisyon, ngunit siya ang nakakita ng pinakapayapang paraan ng pamumuhay. At dahil sa kanyang desisyon, isinilang ang kanyang mga sanaysay, mga akdang umabot at nakaimpluwensya sa mga pilosopo at manunulat sa loob ng mahigit 500 taon. Makikita rin ito sa buhay ng mga modernong figura. Maraming mga makata, siyentista at lider ang natutong tumigil sa paghabol sa kasikatan at imbes ay tumuon sa kanilang sining, agham o misyon. Sila ang nag-iwan ng tatak sa kasaysayan, hindi dahil sa pagsunod sa lahat, kundi dahil sa kanilang tapang na mabuhay ng totoo. Ngayon, paano ito maisa sa buhay? Una, sa personal na antas. Kapag naiipit ka sa takot ng opinyon ng iba kung paano ka manamit, paano ka magsalita o paano ka kumilos, tanungin ang sarili, para kanino ba ako namumuhay? Sa sandaling piliin mong mabuhay para sa sarili mong halaga, mararamdaman mong gumagaan ang lahat. Pangalawa, sa trabaho. Kung lahat ng iyong galaw ay nakabatay sa kung paano ka titignan ng boss, kasamahan o industriya, palagi kang magiging bilanggo. Ngunit kung matututo kang gumawa ng desisyon batay sa iyong prinsipyo at layunin, makakahanap ka ng tunay na kasiyahan at tagumpay. Pangatlo, sa relasyon. Kung palagi kang nag-aalala na baka hindi ka sapat, baka hindi ka mahalin, baka iwanan ka, hinding-hindi ka magiging totoo. Ngunit kung tatanggapin mong hindi mo hawak ang lahat, mas magiging malaya ka upang magmahal ng buo at walang takot. Ito ang huling aral ni Montaigne. Ang buhay ay nagsisimula lamang kapag tumigil ka sa pagiging alipin ng opinyon ng iba. Kapag tinanggap mong hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang pasayahin ang lahat, at hindi mo kailangang makuha ang kanilang palakpak, doon ka lang tunay na magiging malaya. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Ngunit ang mga sanaysay ni Montaigne ay patuloy na nagsasalita. Mamuhay ka ayon sa iyong sarili. Tanggapin mo ang iyong kahinaan, yakapin mo ang iyong mga hangganan, at higit sa lahat, tumigil ka sa sobrang pagmamalasakit, sapagkat doon at doon lamang nagsisimula ang tunay na buhay. Sa dulo ng ating mahabang paglalakbay kasama si Michel de Montaigne, lumilinaw ang mensahe na paulit-ulit niyang idiniin. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakukuha sa kayamanan, kapangyarihan o kasikatan, kundi sa kakayahang tumigil sa labis na pagmamalasakit. Ang tao ay ipinanganak na may takot, may kahinaan at may hangganan. Ngunit sa halip na ikubli ang mga ito, tinuruan tayo ni Montaigne na tanggapin sila. Dahil doon, nakatago ang lakas na hindi kayang ibigay ng ilusyon ng kasakdalan. Mula sa pagtanggap sa sarili, pagharap sa kamatayan, pagyakap sa simpleng pamumuhay, pagdududa bilang gabay, kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan, katahimikan, maliliit na kasiyahan, hanggang sa pagtanggap sa ating limitasyon, lahat ng aral na ito ay nagsasanib sa isang buod. Ang buhay ay hindi para sa mata ng iba, kundi para sa sariling kaluluwa. Ang sobrang pagmamalasakit sa opinyon ng lipunan ay parang tanikalang nakapulupot sa leeg, nakakasakal, nakakapagod, at pumipigil sa iyo na huminga ng malaya. Kapag natutunan mong kalasin ang tanikalang ito, mararamdaman mo ang bigat na unti-unting nawawala. Ganito ang ginawa ni Montaigne nang iwan niya ang politika upang magsulat sa kanyang tore. Sa paningin ng marami, siya'y umatras. Ngunit sa paningin ng kasaysayan, siya'y nanalo. Sapagkat sa kanyang pag-atras mula sa mata ng lipunan, natagpuan niya ang kanyang sariling tinig, isang tinig na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon, 500 taon matapos niyang isulat ang kanyang mga sanaysay. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay. Ang taong marunong tumigil sa paghabol ng ilusyon ng papuri, ang siyang nakakatuklas ng pinakamalalim na uri ng tagumpay. Sa ating panahon, ang aral ni Montaigne ay mas mahalaga pa. Sa mundo ng social media, kung saan lahat ay naghahanap ng atensyon, ang kanyang mensahe ay revolusyonaryo. Tumigil ka. Tumigil ka sa paghabol ng likes. Tumigil ka sa labis na pag-aalala sa komento.
tumigil ka sa pamumuhay para lamang sa paningin ng iba. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng nanonood, kundi sa lalim ng karanasang totoo sa sarili mo. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Ang tunay na buhay ay nagsisimula sa sandaling tumigil ka sa sobrang pagmamalasakit. Kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo, harapin ang kamatayan, pahalagahan ang simpleng bagay at yakapin ang katahimikan, wala nang makakapigil sa iyo. Sapagkat sa sandaling iyon hindi ka naalipin ng opinyon, kundi ikaw mismo ang may hawak ng iyong kapalaran. Sa huli, ito ang pinakamalakas na paalala ni Montaigne. Mamuhay ka ayon sa iyong sarili, dahil ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pagkakamali sa mata ng iba, kundi ang hindi kailanman naging totoo sa iyong sariling kaluluwa.